Ang hangin sa labas ng bintana ng Musashi no High School ay may dalang hindi pangkaraniwang lamig para sa buwan ng Oktubre. Sa loob ng art club room, 4 na estudyante na lamang ang natitira. Nagliligpit ng kanilang gamit sa gitna ng papalubog na araw. Sigurado ba kayong hindi pa tayo uuwi? Tanong ni Aya. Ang kanyang mga mata ay malikot na tumitingin sa bawat anino sa silid. Siya ang pinakamatatakotin sa grupo. Bawat kaluskos ng mga sanga sa bintana ay napapatindig ang kanyang balahibo. Relax ka lang, Aya, sagot ni Rio, na may mapang-asar ng ngiti habang isinasalansan ang mga paintbrush. Takot ka na agad sa dilim? Hindi ka pa nasasanay? Halos gabi-gabi na tayong umuwi ng gantong oras. Hindi naman sa ganun, depensa ni Aya. Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Parang may nagmamasid. Tumawa si Kenji habang inaayos ang kanyang bag. Ayan ka na naman sa mga pakiramdam mo. Ang lakas lang talaga ng hangin. May paparating na bagyo, sabi sa balita. Si Kenji ang laging may makatwirang paliwanag sa lahat ng bagay. Ang angkla ng grupo sa realidad. Ngunit si Yuki, na tahimik na nagpupunas ng kanyang paleta, ay hindi kumibo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa labas, sa unti-unting paglamo ng dilim sa school grounds. Siya ang tipo ng tao na hindi basta-basta naniniwala sa mga pamahiin. Pero bukas ang isip sa mga bagay na hindi maipaliwanag. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kuryosidad na madalas ay nagiging sanhi ng kapahamakan. Narinig niyo na ba ang tungkol sa kanya? Biglang sabi ni Rio. Ang kanyang boses ay bumaba, tila isang sekreto. Sino? Tanong ni Kenji na may bahid ng inis. Si Hanako-san, sagot ni Rio. At sa pagbanggit ng pangalan, tila huminto ang hangin. Maging si Kenji ay natigilan. Ang pangalang iyon ay isang alamat sa bawat eskwelahan sa Japan. Isang multo ng batang babae na sinasabing nagmumulto sa mga banyo. Nanginginig na nagsalita si Aya. Rio, wag mo ang simulan. Ayokong pag-usapan yan dito sa eskwelahan. Ngumisi si Rio. Nakita niya ang takot sa mukha ni Aya at ginamit itong panggatong. Bakit? Totoo naman, di ba? Sabi nila, dito mismo sa school natin, sa lumang building. Doon siya madalas magpakita. Sa banyo ng mga babae sa 3rd floor. Sa pangatlong cubicle mula sa dulo. Itigil mo yan, mariing sabi ni Kenji na napansin ang pamumutla ni Aya. Pero si Yuki ay napalingon. Ang kanyang kuryosidad ay tuluyang napukaw. Paano mo raw siya matatawag? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Yuki! Saway ni Kenji. Ngumiti si Rio ng malapad. Simple lang. Kailangan mong kumatok ng 3 beses sa pinto ng pangatlong cubicle at magtanong. Nandyan ka ba, Hanako-san? Isang matalim na kidlat ang bumuwit sa kalangitan, na sinunda ng malakas na kulog na yumanig sa buong gusali. Napasigaw si Aya at napayakap sa kanyang sarili. Ang mga ilaw sa silid ay biglang kumurap-kurap, nagbabadya ng pagkawala. Dito na nakita ni Rio ang kanyang pagkakataon. Alam niyo kung anong magandang gawin? Sabi niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaro. Subukan natin. Ano? Hindi. Agad natutol ni Aya. Baliw ka na ba, Rio? Sabi ni Kenji. Hindi to laro. Umuwi na tayo. Bakit? Takot ka, Kenji? Pang-aasar ni Rio. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga to? Kung walang multo, edi walang lalabas. Simple lang
isang pagsubok lang ng tapang. Tumingin si Rio kay Yuki. Ikaw Yuki, gusto mong malaman kung totoo, di ba? Eto ng pagkakataon. Tumayo si Yuki. Ang kanyang desisyon ay buo na. Sige, tara. Yuki, seryoso ka ba? Nag-aalalang tanong ni Kenji. Bakit hindi? Sagot ni Yuki. Ang kanyang ngiti ay mapanghamon. Kung walang mangyayari, edi may katatawanan tayong kwento bukas. Kung may mangyari, hindi niya tinapos ang sasabihin. Hinayaan itong magbigay ng kilabot sa hangin. Walang nagawa si Kenji kundi sumama. Hindi niya hahayaang pumunta si Yuki na mag-isa. Si Aya, sa sobrang takot na maiwang mag-isa sa dilim, ay nanginginig na sumunod na rin. Ang pag-akyat nila sa lumang gusali ay parang isang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Ang pasilyo ay madilim, tanging ang paminsan-minsang liwanag ng kidlat ang tumatanglaw sa kanilang daan. Ang bawat anino ay tila gumagalaw. Ang sahig na kahoy ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang nila, na parang mga daing ng mga kaluluwang matagal nang naroroon. Ang lamig, bulong ni Aya. Ang kanyang hininga ay nagiging singaw. Nasa third floor na tayo, anunsyo ni Rio. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lakas ng kanina. Maging siya ay nagsisimula ng kabahan. Sa dulo ng pasilyo naroon ang banyo ng mga babae. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang, nag-aanyaya sa kanila na pumasok sa kadiliman. Sinong papasok? Tanong ni Rio, na ngayon ay nag-aatubili. Umikot ang mga mata ni Yuki. Ako na. Ako naman ang may gusto nito. Sasama ako, mabilis na sabi ni Kenji. Tinulak ni Yuki ang pinto. Isang masangsang na amoy ng luma at nabubulok na tubig ang sumalubong sa kanila. Ang mga salamin ay may mantsa. Ang sahig ay basa at ang mga ilaw ay ayaw ng gumana. Muli, kidlat lang ang kanilang ilaw. Sa isang saglit na liwanag, nakita nila ang hilera ng mga cubicle. 1, 2, 3. Sa pangatlong cubicle, ang pinto nito ay sarado. Gawin mo na, Yuki, utos ni Rio mula sa labas ng banyo. Kasama si Aya na nakakapit sa braso niya. Dahan-dahang lumapit si Yuki sa pinto. Si Kenji ay nasa likod lamang niya. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga at ang malakas na tibok ng kanilang mga puso. Itinaas ni Yuki ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Isang mahinang katok, napakalakas nito sa katahimikan ng banyo. Ang pangalawang katok, tila mas malamig ang hangin. Ang pangatlo. Pagkatapos ng huling katok, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Walang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Rio sa labas. Sabi ko sa inyo walang multo. Ngunit si Yuki ay hindi pa tapos. Huminga siya ng malalim at nagtanong sa nanginginig, ngunit malinaw na boses. Nandyan ka ba, Hanako-san? Sa isang iglap, ang lahat ng bumbilya sa banyo ay sabay-sabay na pumutok. Nagdulot ng isang nakakabulag na liwanag na sinundan ng ganap na kadiliman. Napasigaw si Aya at Rio sa labas. Yuki! Kenji! Sigaw ni Rio. Sa loob, sa gitna ng dilim, may narinig sila. Isang mahinang bulong, isang boses ng bata. Nandito ako. Kasabay ng boses na iyon, ang pinto ng pangatlong cubicle ay dahan-dahang bumukas ng walang tunog. Mula sa siwang, isang nakapangingilabot na liwanag na pula ang lumabas. Paralisado sa takot, hindi makagalaw sina Yuki at Kenji. Mula sa loob ng cubicle,
isang maliit na kamay ang lumabas. Maputla, halos kulay abo, na may mahahaba at maruruming kuko. Ang kamay ay kumapit sa gilid ng pinto. "Takbo!" sigaw ni Kenji. At sa wakas ay nabalik ang kanyang lakas. Hinila niya si Yuki. Ngunit nadulas si Yuki sa basang sahig at bumagsak. "Kenji!" sigaw niya. Habang nakita niya ang isang figura na dahan-dahang lumalabas mula sa cubicle. Isang batang babae na may buhok na hanggang balikat. Nakasuot ng pulang palda. Ngunit ang kanyang muka ay nasa anino. Isang blankong espasyo sa gitna ng pulang liwanag. Narinig nila ang mga yabag ni Rio at Aya na tumatakbo palayo sa pasilyo. Iniwan sila. Sinubukang tumayo ni Yuki. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Gumapang siya pa atras. Palayo sa gumagapang na kadiliman na si Hanako-san. "Tulungan mo ko," sigaw niya kay Kenji. Bumalik si Kenji. Sa kabila ng laganap na takot sa kanyang puso, sinubukan niyang buhatin si Yuki. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng pinto ng mga cubicle ay sabay-sabay na bumukas at sumara ng malakas. Ang ingay ay nakabibingi at sa bawat pagbagsak, tila may sumisigaw. Ang figura ni Hanako-san ay nasa harap na nila. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Ngunit ang presensya nito ay sapat na para pigilan ang kanilang paghinga. Bigla, ang lahat ng gripo ay sabay-sabay na bumukas. Ngunit hindi tubig ang lumalabas, kundi isang maitim at malapot na likido na parang dugo, na umaapaw sa mga lababo at dumadaloy sa sahig. Ang amoy ng kalawang at pagkabulok ay pumuno sa hangin. "Dito tayo," sigaw ni Kenji. Itinuturo ang bintana sa dulo ng banyo. Ito lang ang kanilang pag-asa. Habang tumatakbo sila patungo sa bintana, naramdaman ni Yuki ang isang malamig na haplos sa kanyang sakong. Napasigaw siya at lumingon. Ang mukha ni Hanako-san ay nasa sahig. Nakatingala sa kanya. Ang mga mata nito ay dalawang butas na walang laman. At ang bibig nito ay bumubuka ng mas malaki kaysa sa normal. Puno ng itim na kawalan. "Huwag kang titingin," sigaw ni Kenji. Habang pilit na binubuksan ang kinakalawang na bintana. Sa wakas, bumukas ito. Umakyat si Kenji at tumalon sa fire escape sa labas. "Yuki, bilis!" Aakyat na sana si Yuki nang biglang sumarado ang pinto ng banyo ng malakas. Nayanig ang buong sahig. Naiwan si Yuki sa loob, mag-isa, kasama si Hanako-san. Lumingon siya. Ang figura ay nakatayo na ngayon sa harap ng pinto. Hinaharangan ang kanyang daan. Ang boses nito ay muling bumulong. Hindi mula sa isang direksyon, kundi mula sa lahat ng sulok ng banyo. Tila nang gagaling sa loob mismo ng kanyang ulo. "Gusto mong maglaro?" Ang mga salamin sa banyo ay nagsimulang magpakita ng mga refleksyon. Ngunit hindi ang refleksyon ni Yuki. Mga refleksyon ng isang batang babae na umiiyak, tumatakbo, nagtatago, bago biglang maputol. Sa labas, desperadong sinusubukan ni Kenji na sirain ang pinto. "Yuki, lumabas ka dyan!" Sa loob, ang pulang liwanag mula sa cubicle ay kumalat na sa buong banyo. Hindi na makita ni Yuki ang paligid. Ang nakikita niya lang, ang anino ni Hanako-san na papalapit sa kanya. Ang kamay nito ay nakaunat. Hindi na para humawak, kundi para kunin siya. Ang huling narinig mula sa loob ng banyo ay hindi isang sigaw. Ito ay isang mahinang tawa. Ang tawa ng isang batang babae
na sa wakas ay nakahanap ng kalaro. Nang dumating ang mga gwardya, dala ang kanilang malalakas na flashlight, natagpuan nila si Kenji na umiiyak at sumisigaw sa labas ng pinto ng banyo. Pilit nilang binuksan ang pinto, ngunit ito ay nakalak mula sa loob. Nang sa wakas ay nasira nila ito, ang banyo ay walang tao. Walang sirang bombilya, walang itim na likido sa sahig. Ang mga gripo ay sarado. Ang bintana ay nakasara at kinakalawang na muli. At si Yuki ay wala na. Nagsimula ang isang malawakang paghahanap. Tinanong sina Rio at Aya na takot na ikinuwento ang nangyari. Ngunit sino ang maniniwala sa kanila? Sinabi ng pulisya na marahil ay tumakas lang si Yuki. Ngunit alam ni Kenji ang totoo. Hindi na siya pumasok sa Musashino High School. Lumipat siya ng syudad. Dala ang alaala ng gabing iyon. Minsan, kapag siya ay mag-isa sa dilim, sa katahimikan ng kanyang kwarto, naririnig niya pa rin ito.